Ito tanong ni Corina kay UC Claire Castro, mga kababayan. So ito po, pakinggan po natin ito. Makakausap po natin ngayon, diretso, si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good evening, Miss Corina, at sa lahat na nanonood sa agenda. Kayo po'y araw-araw naming nakikita, ano po? Pero si Pangulong Bongbong, kumusta naman po siya ngayon sa mga nangyayari? Sa ngayon, syempre po, patuloy pa rin po siya sa pagtatrabaho at nakikinig naman po siya sa lahat ng mga sinasabi ng ating mga kababayan. Of course, nakikita rin po niya yung mga tao na gusto lamang siyang pabagsakin at hindi pa rin po titigil ang Pangulo sa pagbibigay ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Doon naman po ang focus ng ating Pangulo. Sa bagay, marami pong pwedeng tanungin sa inyo tungkol kay Pangulo. Pero dito muna tayo sa pinakahuli kung yan po ay iniinda ni Pangulong BBM sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban sa kanya at sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ano po ang inyong masasabi rito? Hindi po iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara. Dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at wala naman pong ibang sasabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Paninira sa Diba? Kita nyo? Rinig nyo? Hindi iniinda ni PBBM ang mga sinasabi ni Sara. Kasi alam ni PBBM kung ano ang ginagawa ni Sara. Puro paninira lang ang ginawa ni Sara kay PBBM. Kita ninyo? Hindi nag-expect ang Pangulo. Ano bang dapat i-expect ni PBBM? Paninira lang. Sabi pa nga ni Sara sa post niya kanina, mga kababayan. Sabi niya, bakit nila ako ginaganito? 'Di ba? Bakit ako ginaganito bilang public official na wala naman akong ginawa sa kanila, sa presidente, at kahit sino man. Diba wala naman talaga akong ginagawa? So nag-comment ako, kakapost lang yun. Sabi ko, wala ka naman talagang ginawa, kaya ka nga useless eh. Ang daming nagalit sa akin putang inang DDS. Oo, kasi sabi niya, bakit nila ako ginaganito bilang public official? O bilang government official. Sabi ko, government official ka? Nawong ni mo? Imong mukha mo. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, wala naman akong ginawa sa presidente, sa administrasyon, at higit sa lahat sa ibang tao, wala naman akong sinasaktan. Wala naman akong ginagawang mali. Sabi ko, wala ka naman talagang ginagawa kasi nga, useless ka eh. Kaya ka nga useless. Aba, yung mga DDS, kung ano-ano pinagsasabi. Oo, post yata yun ng SMNI yata yun, nag-post nun. Putang ina, pinutakti ako. Pinutakti ako ng mga DDS. Sabi niya, ganito. Kasi syempre, alam nila ako yun, may check badge eh. Malalaman nyo pag ako yan, may check. Diba, yung YouTube channel ko, may check. Kapag ka 100,000 subscribers pataas, may check yan, yung pangalan. Ibig sabihin may check, verified ka na ikaw yan. Oo, doon ako natawa kay Sara. Wala naman daw siyang ginagawa. Bakit siya pinag-initan? Bakit siya kinakalaban? Sabi ko, wala ka namang ginagawa talaga. Kaya ka nga useless eh. Diba? Para siyang para siyang, alam niyo yung bata na abnormal? sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata tayo nadinig na maganda mula sa bibig ng ating Vice Presidente. Tama. Na pupurihin kung anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sabi niya, walang ginagawa ang Pangulo. Samantalang, ang dami-dami na po natin nakikita, mga kababayan natin, nakikita na kung ano po talaga ang ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Ayun. So, kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon. Oo. Hindi po kalaban, pero hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi. Kalaban lalo na po yan. ay walang ebidensya, walang resibo. Siguro kung makakapagpakita man siya, kahit katiting na resibo sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon at mag-reason out. Pero kung mga haka-haka at mga walang kakwenta-kwentang kwento, hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. May mga nagsasabi po, bakit kaya natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya? Ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against the President at any time? Hindi po lahat ng tao mayroong karapatang magsalita. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama. May karapatan po tayo because of the constitutional right. Meron tayong freedom of expression, pero may limitasyon po yan.
Sabi Tama. natin, kapag ka po meron ka karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninira lamang ang gagawin niya, ito naman po ay maitutuwid natin sa pagsasabi ng katotohanan at mabatikos ang kanyang mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? Ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue. Dahil Buang kasi yan si Sarah. Dapat nga ni Sarah pinatay na yan eh. Diba? Oo. Diyos mio Marimar. Dapat yan sa kanya. Ano na yan? Pinaligpit na yan. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi siya nakakatulong sa bansa. Ang ginawa niya, puro na lang paninira. Diba? Kita nyo? Sa totoo lang, kung ang utak ni PBBM at utak ni Digong pareho, matagal nang niligpit si Sarah. Totoo yan. Matagal yang wala na. Salamat nga tayo, yung presidente natin, kit sinaksak na sa gilid. Gumingiti pa rin. Gaganon pa rin eh. Diba? Dalhin sa taalik. sabi ni Sir Mario Cornel. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako ganyan kay Sarah, halimbawa kinakalaban, actually hindi naman siya kinakalaban ni PBBM, siya ang kumakalaban kay PBBM. So, ganyan, kung hindi niya gusto yung pamamalakad ni PBBM kasi hindi nga siya kinampihan at saka nabisto nga ang baho ng administrasyon ng tatay niya, so dapat gumawa siya ng kanya. Kasi di ba Vice President siya, pangalawang pangulo, hindi gumawa siya ng sarili niyang rules. Maggawa siya ng kabutihan, gumawa siya ng proyekto, humingi siya ng pondo, kung hindi siya pagbigyan, makipag-away siya kasi para naman yan sa taong bayan. Hindi yung makipag-away ka for the sake of your family, ipaghiganti mo yung tatay mo, ipaghiganti mo yung pamilya mo. My God! Tapos na kami dyan. Hindi pa ba kayo napapagod mga kababayan yung awayan ng dilawan at pulahan noon? Pagod na ang tao. Kaya nga yung dilawan at pulahan nagkakaisa na ngayon. Kasi pagod na yung tao. Biruin mo, dalawang pamilya nag-aaway. Aquino and Marcos. Tapos na yun, nangamatay na. Si Imelda, kunting utot na lang mamamatay na. Tapos na yung generation na yun. So ang natitira ngayon, si BBM, si Chris Aquino na lang. Tapos na. Pagod na yung tao. Yung labanan ng dalawang pamilya, taong bayan na aapektuhan, kaya ang taong bayan nagkakaisa na. Tapos ngayon, meron na naman panibago. Duterte at Marcos na naman. My God naman, oh. Mga Duterte, wag na kayong dumagdag. Diba? Pagod na kami, oh. Hindi pa ako pinanganak, gulo na ang Pilipinas dahil sa dalawang pamilya. Tapos ngayon, panibagong gulo na naman. Duterte Marcos na naman. Ano? Diyos ko. Yung lola ko namatay na, yung lolo ko namatay na. Yung nanay ko magkaapo na. Away pa rin ang dalawang pamilya. Tapos yung pinag-awayan, personal reason. Dahil pinakulong yung tatay. Pinag-initan yung presidente. Kasi yun yung nagpakulong. Putang ina, sabi na nga mismo ni Digong, walang kinalaman si Junior Marcos sa pagkakulong ko sa ICC. Si Trillanes ang nag-file nito. Tapos ang pinag-initan ni Sara at ng mga Duterte, si BBM. Diyos ko, okay lang sana kung mag-away kayo dyan na hindi kayo ang may hawak ng Pilipinas. Nag-aaway kayo, dalawa pa kayong pinakamataas na opisyalis. Diba? Nakakasawa, sa totoo lang. Ilang dekada ang pinag-awayan ng mga Aquino at Marcos. Ang daming mga loyalista at dilawan na hindi rin nagkakasundo. Ngayon na nagkakasundo na ang oposisyon at si Marcos, ay putang ina, may sumulpot na namang Duterte. Ano to, kumidlat lang na may kumulpot na kabuti? Diba? Diyos ko naman. Pahingahin nyo naman yung mga Pilipino. Uy! Nakakapagod kaya. Alam nyo yung labanan ng Aquino at Marcos noon, yung magulang ko, yung lolo't lula ko, tapos yung kapatid ng lula ko at kapatid ng lolo ko, hindi magkakasundo. Hindi magkakasundo, sa totoo lang. Kasi ganito yan. Yung kapatid ng lola ko, tumakbong board member. Tapos, yung kapatid naman ng lolo ko, tumakbong mayor.
Tapos yung isa loyalista, yung mayor, yung isa Aquino. Dilawan. Nung nangampan niya, pag nagsalubong yung kanilang convoy, nagsisigawan. Nagpapahiyaan. Naglalabasan ng baho. Tapos, ang mga taong nakakilala sa kanila, ang sabi, para sila mga buang, no? Magkamag-anak lang yan. Di ba? Kita nyo? Kita nyo yan? Magkamag-anak lang yan. Tapos nag-aaway-away dahil sa kulay. Di ba? Tapos ngayon, tignan nyo. Diyos ko, matatapos din yung Duterte era na yan. Puputi na lang yung buhok ko, hindi pa rin natatapos yung awayan ng politika. Alam nyo, itong awayan ni BBM, ng Marcos at ng Duterte, dapat mag-audition kay OG Diaz eh. Di ba? Dapat si OG Diaz ang magturo dyan kung ano ang acting ni BBM, ano ang acting ni Sara eh. Kasi sa totoo lang nakakasawa din kaya. Buti na nga lang to si PBBM hindi pumapatol. Di ba? Kung pumapatol lang si PBBM, ay naku, so iwan ko kung saan tayo pulutin kangkungan nito. Buti na lang tahimik si PBBM. Kung si Sara siguro ang presidente ngayon, si PBBM ang vice. Kung ano siguro yung ginawa nila kay Mama Leni Robredo noon na pinapahiya, tinatawag na lutang, peking vice president, bobong abogada, mag-aral ulit. Di ba? Yung sabi ni Digong, pasalamat tayo si PBBM yung presidente, hindi pumapatol. Kung si Sara siguro ang presidente ngayon, si PBBM ang vice, ay iwan ko lang kung anong nangyari. Wala sa katinuan. Diba, Sir Jero de la Cruz? Ito, continue natin. Sagot ni Yusek. Sagot ka na, Yusek. Dahil nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, wag po siya matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, hindi naman po siya makakasuhan. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Kaya nagtataka nga po tayo, sasabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan, pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa maanumalyang flood control projects, bakit parang magkaiba ang kanyang mga opinion? Pag sa kanya, okay lang siya magsabi na wala siyang kasalanan, pero ang Pangulo na siya mismo, alam niya na wala rin siyang ginawang mali at siya pa ang nagpapaimbestiga dito. Sasabihin niya na parang alam na ng Pangulo ang mangyayari dito. Parang double standard yata ang kanyang opinion dito. So is the President confident against the pronouncements of former Governor Chavit Singson na mayroon daw mga proyekto na kahinahinala din sa Ilocos Norte? Kaya po niya sinabi yan, di patunayan niya po. Yun lang naman po, puro ebidensya lang. Katulad ng sinabi ni Vice Presidente patungkol doon sa maanumalyang laptop, yung procurement. Tandaan po natin, 2021 yan, nangyari. So, ibig sabihin, yung maanumalyang laptop na pagbili, sa panahon ng kanyang tatay ama. niya. So, dapat talaga niya imbestigahan yan. At siguro, imbestigahan niya dito, yung kanya mismong ama, para ba't nalaman at nakita na may anomalya pala noon. Diba? Mainit na usapan din po yung pagsasapubliko ng SALN. Handa na po ba ang Pangulo sa SALN reveal? Opo, sinabi naman po ng Pangulo kahapon na kung ito po ay kakailanganin at sasabihin isubmit ng COA or ng ICI, siya naman po ay malugod na tutugunan ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer. Kita ninyo, mga kababayan, patungkol sa laptop. Tapos sabi pa niya, ginagamit daw niya yung confidential fund niya dahil sa pag-imbestiga dito sa korupsyon, patungkol dito sa laptop, sa DepEd. Hindi niya iniisip 2021 yan, panahon niya ng tatay niya at si Secretary Briones. Ang namuno dyan. So, sino ang imbestigahan niya? Ang tatay niya. Sino mananagot? Briones. Kita nyo yan? Tapos anong kinalaman ni PBBM dun? Ay, Diyos ko po naman, mga kababayan. Alam nyo, si Sara, alam nyo yung ito yung alam nyo yung 10 kayong nakaupo. Example ko lang ha, 10 kayong nakaupo. Siya yung umutot. Kahit narinig mo nang umutot siya, damay yung siyam. Ganyan ang sakit. Ni Sara. Totoo yan, wag po kayong tumawa ha mga kababayan. Halimbawa, 10 kayong umupo,
Si Sara yung umutot. Ha? Halimbawa, ito 10 ha, 10, ito magkakatabi. Si Sara nandito pang 5. Bago ito pang 6. Umutot siya. Damay lahat yung siyam. Ngayon, yung siyam naman, magtuturuan yun, ay hindi ako. Sabi naman nung isa, hindi rin ako. Oh. Tapos siya, alam niya na siya yung umutot, ayaw pa niya umamin. Kasi bakit? Gusto niya magkakagulo. Di ba? Ganon si Sara. Ngayon, naintindihan niyo na, mga kababayan. Alam niyo, kasimple-simple na, pwede naman umamin eh. Kasi pag umamin ka na ikaw umutot, tatawa lang naman, wala namang sasaksak sa'yo, tanga. Di ba? 10 kayo nakaupo. Umutot ka sa pinakagitna ka, umupo, tapos umutot ka. Tapos ayaw mong umamin. Yung siyam, nagkakandara pa na kung sino yung umutot. Nagsusuntukan na. Tsaka pa siya aamin, bugbog na yung isa. Dugo na yung isa. Ako po yung umutot, manahimik na kayo. Diba? Tsaka siya aamin, may damage has been done. Diba? May may nabugbog na, may nasira na, diba? May nag-aaway na, may nawasak na, tsaka siya tsaka siya aamin na siya yung umutot. Ganyan si Sara, di niyo ba napansin? Diba, katulad niyan sa laptop, isipin ninyo, nag-iimbestiga siya sa laptop. Hindi niya iniisip na hindi pa naman si PBBM presidente dyan. Ang presidente dyan, tatay niya. At higit sa lahat, wala pang inappoint si PBBM dyan na may hawak ng DepEd kasi ang tatay niya ang may appoint nun, si Briones. Diba? So, pag iniimbestigahan niya yan, anong connection kay PBBM? Diba? Wala. Diyos mio, Marimar. Ganon siya. Kapag utak santol kasi yan eh. Alam niyo yung pag sinisip-sip, may natitira pa rin. Ganyan talaga mga kababayan, utak santol. Alonly Gaming TV, may ganap shout out po. Diba? Kita ninyo mga kababayan, napakasimple lang yan. Ulitin ko ha, 10 kayong nakaupo, tapos isa ang umutot, ayaw umami, nagkakagulo na yung siyam. Pagkatapos nagbugbugan, nagmurahan, nagsuntukan, nagtulakan, nag-away. Tsaka pa siya aamin, ako yung umutot. Pero, damage has been done. Oh my God. Troublemaker. Diba? Ay, Diyos ko. Sir Jero de la Cruz, walang matinong buboto kay Sarat. Diba? So, yun lang, mga kababayan, yung aking live ngayon. Ay, putrages naman, mga kababayan, dipuga, lintian, animal. Diba? Walang matinong buboto. Live ba ito? Yes po, Ma'am Princess Paris. Kung buhay pa ang bayani natin, sa sakit ulo nila. Ay, totoo yan. Kung buhay pa si Jose Rizal ngayon, siguro, kasi mahilig si Jose Rizal magbitaw ng talata, mga kataga. Isa lang siguro sabihin ni Jose Rizal. Ang taong bobo, kuda ng kuda yan. Kasi hindi niya alam na bobo siya. Ang taong mahilig pumuna sa gawa ng iba, yun yang hindi marunong gumawa. Yeah? Ang taong mahilig mangialam sa buhay ng iba, yan yung may malaking problema sa pamilya nila. Totoo yan, mga kababayan. Diyos ko po. Alam nyo yung desperada. Alam nyo si Sara, desperada na yan. Totoo yan. Pagdating sa love life, magulo ang love life. Pagdating sa pamilya, magulo ang pamilya nila. Pagdating sa politika, magulo din ang politika. Kaya pananabla na lang yan sa kanya eh. Desperate moves ang tawag dyan. So yun lang mga kababayan. No? Maraming salamat po